na ipagmamalin yung aming ayatek na kaiyak. Una, nais kong magpasalamat sa ating butihing gobernador sa kanyang pag-imbita dito sa inyong pagpulong-pulong para nga mapag-usapan ang mga iba't ibang issue na hinaharap ng ating bansa. Lalong-lalo na ngayon na tayo ay papunta na sa kampanya at sa halalan ng 2016. Dahil kailangan siguro na mapakinggan ninyo lahat kung ano ba talaga ang mga hangarin ng inyong mga magiging kandidato sa darating na halalan. At una-una ay kagaya ng nabanggit ng aking nagpakilala sa akin, karamihan ng aking serbisyo sa pamahalaan at sa publiko ay ako ay isang local government executive. Nagsimula nga ako bilang Vice Governor ng Ilocos Norte at sumunod ako naging Governor, naging Congressman, naging Governor ulit. Hanggang ngayon ay naging Senador. Kaya malapit sa akin ang mga usapin tungkol sa local government. At palagay sa aking palagay, kaya naman nung ako ay nahalal bilang Senador, ay unang-una kong hiningi na komite, ay hiningi ko ang Committee on Local Government dahil sa palagay ko, nung panahon na yun, nung unang-una, 2010, tinitingnan ko ang mga kasamahan ko sa Senado, ang mga kasamahan ko sa national government, sabi ko sa aking naisip ko, palagay ko ay kulang ang aking ang boses ng local government para sa national government. Kaya noong ibinigay sa akin ang Committee on Local Government, ginawa ko po lahat para matulungan ang ating mga opisyal, ang ating mga executive, ang ating mga LGUs. Kaya po, nandito ang ating mga barangay officials. Isa sa unang final ko na batas noong ako'y naging senador ay yung tinatawag na Barangay Officials Retirement Benefits Bill. Ito ay isang batas na magbibigay ng retirement benefits sa ating mga barangay official at bukod pa doon ay para sa ating mga barangay volunteer workers. Kaya mula sa barangay chairman hanggang sa ating barangay council members, hanggang pati na yung mga tiga-lupon, yung tiga-daycare center, yung mga barangay health workers, lahat sila ay sinama ko dito sa aking panukalang batas. At sana naman, ito ay darating ang panahon ay matatapos na at magiging batas. Dahil sana susuportan ninyo. Sa ngayon, mukhang nagdadalawang isip pa ang DBM kung paano gagawin. Ngunit siguro kung marinig nila ang boses ng ating mga barangay officials, lalong-lalo na palapit ng eleksyon, baka naman natin makumbinsi sila na ipasa na ang ating barangay retirement benefits bill. Ano ba yung ating retirement benefits bill? Ano yung paliwanag ko lang kahit konti? Ang nailagay namin sa batas ay simple lamang. Ang ginawa, dahil nakikita namin, alam naman natin lahat, na ang local government units, lalong-lalo na ang ating mga barangay officials, ay sila ay talagang tinatawag na frontliner sa pamahalaan. Kung wala ang local government units, kung wala ang mga barangay officials, kung mawala ang ating mga barangay volunteers, ay palagay ko masasabi natin hindi nararamdaman ang serbisyong ibinibigay ng ating pamahalaan ng taong bayan. Dahil kayo ang nandyan, kayo ang humaharap sa tao, at kayo ang nagdadala ng mga serbisyo na yan. Ngunit, hindi qualified ang mga barangay officers sa GSIS. Ang dahilan dito ay hindi kayo tumatanggap ng sweldo. Ang tinatanggap lamang ninyo ay honorarium. Kaya sinasabi niya, tapos ang requirement sa GSIS, 15 years, hindi naman umaabot sa 15 years. Kako, hindi naman siguro tama yan.
Dahil sa daming trabaho na ipinapagawa natin sa ating mga barangay officials, ay kailangan natin na pakita naman natin, na kinikilala natin ang kanilang sakripisyo, ang kanilang trabaho, at gaano kahalaga ang barangay sa pamahalaan dito, lalo na dito sa Pilipinas. Dahil ang barangay is the smallest political unit in the Philippines. At kaya naman makikita natin na malaki ang ginaganap. You play a very big role in the government's provision of services to our people. So, paano ang ginawa natin dito sa Barangay Retirement Bill? Ginawa namin ay kumuha kami. Alam niyo yung IRA, sineshare ng national government at saka ng local government. Yung 60% na kinukolekta ng IRA pumupunta sa national government. Yung 40% pumupunta sa local government. Pero alam naman natin, gipit na gipit ang local government sa pondo. Kaya yung pagpondo nitong retirement benefit bill na ito ay hindi nanggagaling sa IRA share ng local government, kundi nanggagaling sa IRA share ng national government. Ang ginawa namin, talaga, tama yan. Madalas ko ipaliwanag sa aking mga kasamahan na huwag na kayong magbibigay ng mga bagong function sa local government officials kung hindi nyo sasabayan ng training, kung hindi nyo sasabayan ng pondo. Kaya lalo ko sinasabi, huwag tayong padagdag ng responsibilidad sa ating mga local government officials. Hindi naman natin sila tinutulungan sa kakayahan, sa training, hindi naman natin sila tinutulungan sa pondo. Kaya ito, sabi ko, imbis na mababawasan pa ang IRA share ng local government, kunin na natin sa national government. So 1% ng 60% ng national government ay doon natin kukunin para sa local government, para sa barangay benefits bill. Ang plano, very simple, ang minimum, pag nakabuo ka na ng 3 terms, at nakabuo ka na ng retire na, ay mabibigyan ang pinakamataas, ang barangay chairman, 100,000 hanggang sa pinakamababa, yung sa barangay volunteer workers ay 50,000. Ganun lang kasimple. Dahil nga, ito ay pangingilala sa inyong trabaho at sa lahat ng sakripisyong dinadanas. Maliit lang na bagay ito, kayang-kaya naman siguro bayan ng gobyerno ito. At sa palagay ko, sa tulong ninyo at suporta ninyo, ay may papasa natin itong batas na ito. At dahan-dahan, nakikita naman natin, sinusuportahan naman tayo ng ating mga local government officials, sinusuportahan tayo ng ating mga congressman, at sinusuportahan tayo sa Senado. Yun lamang ay kailangan pa rin natin ipaliwanag sa DBM, paliwanag sa administrasyon, kung gaano ka-importante itong kaunting pagtulong sa ating mga barangay officials. Sana sa suporta ninyo ay sa boses ninyo ay maririnig na ng ating mga matataas na opisyal at ibigay na ang retirement benefits ng ating barangay officials. Alam niyo po, isang bagay lamang yan, marami po tayo ginagawa upang talaga naman ang local government ay maging mas masigasig sa kanilang trabaho, mas madagdagan ng pondo. Bukod pa sa retirement benefits na nabanggit ko, meron kami mga tinitignan na panukalang batas na nagdadagdag ng IRA share ng pamahalaan. May isang batas na 50%. Imbis na gawing 40% ang IRA share ng local government, gusto namin gawing 50%. Bukod pa ron, gusto pa rin natin ibigyan ng mas malaking tax base para mas lumaki ang IRA share. Lahat ito ay aking ginagawa dahil sa aking paniniwala na napaka-importante ng local government. Kuminsan may pag-iisip sa ating mga matataas na opisyal sa local government, sa national government, ay kanilang iniisip na sila lang ang may kaya na maglutas ng problema. Sila lang ang may kaya na ayusin kung ano man ang hinaharap ng ating bansa. Sinasabi ko na kailangan nilang gamitin, kailangan nilang kilalanin ang galing
ng mga local executives. Ang husay at ang kanilang mga kaalaman at karanasan para naman yung mga kung ano man ang mga nagiging problema sa ating local government sa mga iba't ibang lugar sa buong Pilipinas ay talagang mabibigyan ng pansin at maunawaran ng national government. Dahil ang kahit na may mga problema na pare-pareho sa bawat local government, lahat ng local government ay iba sa isa't isa. Hindi mo masasabi na isang solusyon ay tama na para sa lahat ng local government. Kaya yung boses nga ng local government at ang pagkakataon na bigyan, na ibigay, na kailangan natin ibigay sa ating mga local government ay dahil sa mas malaking pondo, para naman yung mga initiative, yung mga idea ninyo, yung mga naiisip ninyo, ay mapupuntahan. Kaya yan ang aming ipinaglalaban. Andito ang ating mga estudyante. Magre-report naman ako sa ating mga kabataan dahil sa local government. Una-una, yun yung magandang balita. Yung siguro yung balitang hindi kasing ganda, ay yung hindi natuloy yung pagpalit ng termino ng barangay officials. Ang liga ng barangay, ang liga ninyo, ay nagsasuggest sa amin na kung maaari, imbis na 3 taon ang isang term, gawin ng 5 years. Tapos, ang term limit, gawin 3 terms. So, 5 years term extension, tapos 3 terms. 3 terms ang may pwede sa barangay official. Ito ay binigay ko sa DILG, ang tinanong ko sa kanila, ano sa kanilang opinion ang dapat gawin. Sumang-ayon nung una, sumang-ayon sila. At sabi nila, payag kami, 5 years, pero 2 terms lang. O di sabi ko, sige, umpisahan ko na yung proseso para magkaroon ng 5-year term at saka 2 term limit. Ngunit habang ginagawa namin ang deliberasyon, ay biglang nag-announcement ang palasyo na hindi papalitan, hindi mag-extend ng term, hindi magpo-postpone ng eleksyon, at hindi muna papalitan ang term. So, sumulat ulit ako sa DILG. At tinanong ko sa kanila, meron akong sulat na hawak galing sa inyo na pumapayag kayo na 5-year term at saka 2 term limit. Ngunit meron akong naririnig sa palasyo na hindi kayo papayag. Ngunit sinabi, paliwanagin ninyo kung ano ba talaga ang sitwasyon. Ay sumagot naman sila, sinasabi naman nila, balik sa dati, 3 terms, 3 years. Kako, paano ngayon yan? Dahil hindi malaman ng DILG mismo kung ano yung ginugusto nila. Kaya sa kasalukuyan, may hawak akong 2 sulat. Isang sulat sinasabi, payag ng gobyerno sa 5 years, 2 terms. Meron din akong hawak na sulat na hindi sila pumapayag sa 5 years at 2 terms. Kaya ngayon, kailangan pa rin natin kausapin ang ating mga namumuno, lalo na sa DILG at sa palasyo, na para maintindihan nila kung bakit natin isinulong yung mga suggestion na dapat palitan ng term. Lalakarin pa rin natin ito, pagpapatuloy natin ito, para naman mabigyan ng mas magandang pagkakataon pagserbisyo ang ating mga barangay officials. Naumpisa ko kanina yung mga local sa napunta rin sa local government dahil barangay officials din ang pinag-uusapan, yung tungkol sa sangguniang kabataan. Maraming tayong naririnig nung nakaraang ilang taon na dapat yung sangguniang kabataan ay balikan natin at tingnan natin dahil marami ng pagkukulang. Ang sistema ng paghalal, ang sistema ng pagpili sa ating mga SK members. Kaya naman, tinignan namin ito, marami nagsasabi sa Kongreso, sinasabi, i-abolish na lang natin yan, wala naman talagang nangyayari. Kaya huwag na natin ituloy ang SK dahil kanilang sinasabi,
wala namang ginagawa, wala namang mga anak lang ng mga barangay officials ang tumatakbo, hindi naman inclusive, masyado silang bata, kung ano-ano ang kanilang binireklamo tungkol sa SK. Kaya sabi na, ako naman ay sabi ko, hindi ako papayag na i-abolish yung SK. Dahil importante na may boses ang kabataan sa pamahalaan ng ating bansa. Importante ang boses ng kabataan dahil unang-una, hindi natin masasabing demokrasya ang Pilipinas kung walang boses ang pinakamalaking sektor ng ating populasyon. Ang pinakamalaking sa voting population, halimbawa, ang 18 to 35 ngayon ay 45% na ng buong voting population. Pinakamalaking grupo. Kaya hindi natin, sabi namin, kailangan magpakinggan yan. Kailangan natin malaman kung ano kanilang iniisip. Pangalawa, ang mga kabataan ay may sariling mga issue na nasa kabataan lamang at hindi naiisip at hindi hinaharap ng mga mas nakakatanda sa kanila. Kaya kailangan masabi nila kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano ang tulong na kinakailangan nila. Kailangan magkaroon sila ng boses sa pamahalaan. Pangatlo, pagdating ng panahon, tayo naman hindi naman mananatili rito na habang buhay, habang buhay ng buong Pilipinas, darating din ang araw, mag-retire na tayo, darating ang araw, lilipas din tayo lahat. Ngunit, at pagdating ng panahon ngayon, dapat ang mga papalit sa atin, na opisyal ngayon, ang mga papalit sa atin na kabataan ngayon ay handa na at nakakaunawa sa pagpatakbo ng ating pamahalaan. Alam nila kung paano, anong struktura ng pamahalaan. Alam nila kung ano yung sistema ng pamahalaan. Para pag kailangan na silang magserbisyo, sila'y handa na. Kaya naman, pinalikan namin yung SK, inayos namin na lahat. At sa palagay namin, nakasulat na kami ng isang magandang tinatawag na Sangguniang Kabataan Reform Bill. Itong Sangguniang Kabataan Reform Bill, ano mga main features, ano yung mga malalaking pagbabago na nailagay namin? Unang-una, ang range ang tinatawag na ngayon namin ang katipunan ng kabataan. Ibig sabihin, lahat ng mga boboto para sa opisyal ng SK ay pinaabot na namin hanggang 30 anyos, 30 years old. Kaya, bakit namin ginawa ito? Iilan ang salita. Unang-una, ginawa namin ito dahil nahihirapan ang mga SK doon sa kanilang trabaho nung sila ay hanggang 15 to 17 lang. Unang-una, minor de edad. Hindi pa makapirma ng dokumento, hindi pa makapasok sa mga agreement, na umaasa na lang sila sa inyo, mga barangay officials, na kayo ang gagawa para sa kanila. Pangalawa, karamihan ng 15 to 17 years old ay nasa eskwela pa. Kaya hindi natin pwedeng sabihin naman sa kanila, huwag na kayo mag-aral at mag-SK na lang kayo. Hindi naman siguro tama yun. Kaya pinalta namin, ginawa namin 15 to 30. Inakihan namin ang pondo para sa ating mga kabataan, para naman yung kanilang mga initiative, ang SK, laging walang pera, laging walang pondo, yun ang pinagtanan namin. At yung age for the SK officials, pinagtan namin hanggang 18 to 24. So, 18 to 24 ang pwedeng maging SK official. Yan ang mga pagbabago na iligay namin, and I am happy to report that the SK Reform Bill was passed in the House and in the Senate last month, at ito ay inaantay na lang ang pirma ng Pangulo para maging batas. So I would like to take this opportunity to congratulate ang ating mga kabataan dito sa bagong progreso na dadaanan ninyo. Kaya po ito yung mga bagay-bagay na aming ginagawa para tugunan, hindi lamang ang mga specific problems sa bata, sa mga barangay officials, sa LGU, kung hindi mga problema sa lahat ng mga bansa. Kaya naman, sa aking pag-iikot,
sa aking pag-uusap sa ating mga kababayan, lalong-lalo na, kagaya na sabi ko, papasok tayo sa campaign period, lalong-lalo na tayo ay papasok sa halalan, ay nakikita natin, ano ba ang binabanggit sa atin ng mga problema? Mataas ang presyo ng bilihin, wala tayong yung naghihirap ng ating agrikultura, nagkakaproblema na ang educational system natin. Marami tayong kulang tayo sa trabaho. Marami pa rin masyadong mahirap dito sa Pilipinas. Paano ang mga solusyon dyan? Marami tayong mga maibibigay na solusyon. Ngunit, sa palagay ko, nanggaling lahat itong mga problema ay hindi natin mabigyan kagad ng solusyon dahil hindi nagsasama-sama at hindi nagtutulungan ang mga kapwa Pilipino. Sa nakaraang ilang administrasyon, nakita natin ng ating mga leader na imbis na ipagsasama-sama ang Pilipino, imbis na ipinipilit na magkaisa ang Pilipino, ay pinag-aaway-away ang kapwa Pilipino. Alang-alang naman sa politika, alang-alang lang sa sariling kapakanan, alang-alang lang sa kandidatura ng ilang tao. At hindi sa palagay ko, ay nakita naman natin kung ano yung resulta na yan. Kaya, dito sa darating na halalan, ang lagi kong sinasabi, ang malaking pangangailangan, ang pagkakilala na ang ating gobyerno, hindi lang ang gobyerno kundi ang ating buong bansa, ay dapat, ang kailangan ay dapat mabalikan natin ang pag-iisip at maalala natin muli na tayo ay Ilocano, tayo Tagalog, tayo Bicolano, Bisaya, kung saan ka man nanggaling, ngunit huwag makakalimutan na tayo ay Pilipino. At bilang Pilipino, alalahanin natin, walang nagmamahal sa Pilipino kung hindi Pilipino rin. Wala ang tutulong sa Pilipino kung hindi Pilipino rin. Ngunit, kung pinababayaan tayo na pinag-aaway-away para lamang sa partido, para lamang sa kampanya, kaya naman, ang aking payo, lalo na yung mga first-time voter na kabataan, ang payo ko sa inyo, maraming lalapit sa inyo, maraming maghihingi ang inyong suporta, ang inyong boto, ang dapat ninyong gawin. Tignan ninyo ang record ng taong humaharap sa inyo. Tignan ninyo kung ano ang naging karanasan ng tumaharap sa inyo. At piliin ninyo ang magbabalik sa kaisipan ng taong bayan na kailangan magkaisa ulit ang Pilipinas. Kailangan ibalik natin ang Pilipinas na tayo mga kapwa Pilipino ay nagtutulungan. Tayo kapwa Pilipino ay nagmamahalan. Kaya unity ang aking ipinaglalaban. We must unify the Philippines once more. Not only in thought, not only in word, but in deed. Isang diwa, isang gawa, isang pag-iisip, yan ang ating kinakailangan na balikan, na pagbabalik para pagkaisa ulit ang Pilipinas. Sa pagsisimula na yan, ako'y nakakatiyak. Sa aking kalooban, alam ko na pagka ang mga Pilipino ay ibalik natin ang pagkakaisa, ay palagay ko, makikita natin ang progreso ulit ng Pilipinas, makikita natin ulit ang pagganda ng ating bansa, ang pagrespeto ng ibang bansa sa Pilipinas. Lahat ito ay babalik ulit sa atin. Yun lamang, tayo ay magkaisa, tayo ay magmamahalan, tayo ay tulungan. Hindi lamang ang ating mga sarili, hindi lamang ang ating mga kapartido, kung hindi ang buong bansa. Yan ang inaasahan ng ating mga mamamayan. Yan ang inaasahan ng taong bayan. Nasa sa atin na bigyan ng pansin ang kanilang mga pangarap at mga layunin. Maraming salamat sa inyo at magandang hapon.